Hello! So update lang tayo. It's our 11th day dito sa hospital and we are about to be discharged. So yun, naka 11 days kami dito sa Parañaque Doctors Hospital. And Puno na kami. muna kayo. So ayun, parang aabutin ng yung running bill namin as of yesterday, umabot siya ng 185. Wala pa yung... Nasa Friday yun? Friday ba yun? Oo. Friday ba yun? Anong nakarang araw pala. So, wala pa dun yung doctor's professional fee ng doctor. So, which is, i-add nila yun sa final bill. More or less ay ina-assume ko na abot siya ng 250. Oy, naisip ko. Baka lumagpas ng 300. No, hindi naman siguro aabot ng 550k ang professional fee. Lagpas. Parang OA naman ang masyado. Galing sa mga resident doctor. Bagay. Bali, tatlong doktor kasi yung tumitingin-tingin. Check lang naman sila din. Pero sila yung parang nagti-team up. Check everyday kay baby sa kalagayan niya. So, overall experience, happy naman kami dito sa napuntahan namin na hospital. Itong Parañaque Doctors Hospital kasi marami siyang good points kasi first, yung malinis yung lugar. Sobrang wala kang naamoy, pero hindi kasi siya kumpara sa ibang hospital na maaamoy mo yung amoy ng panlinis, hospital. Yung hospital talaga yung amoy. Dito wala kang maamoy na gano'n. Paglalabas ka, punta ka sa lobby, punta ka ng ibang lugar, part ng hospital, wala kang maamoy na gano'n na masangsang sa ilong or matapang sa ilong. Sa mga hospital kasi na napupuntahan namin, yun talaga yung pinaka-off minsan. Yung pagpasok mo pa lang, maamoy mo, sasalubong na sa'yo yung amoy na mga disinfectant, mga hindi mo alam kung anong mga klaseng gamot na masakit siya sa ulo minsan. Dito wala, lalo na dun sa lobby, sobrang lawak, sobrang linis. Pangalawa, yung mga staff dito, hindi sila ganun ka-irritable, hindi sila ganun ka tawag natin na parang sungit gaya sa ibang hospital sa nadaanan namin. Sobrang accommodating nila and makikita mo sila pag sila nag-uusap, parang happy sila sa work na meron sila. So, which is doon sa ibang hospital kasi na napuntahan namin, makikita mo na parang kasimangot, nag-uusap ng parang mga negative about the workplace at saka workmates. Makita mo talaga din na kabusangot, yung mga seryoso, ganun. Pero dito, parang chill lang talaga sila. And napansin din namin na sobrang naka-divide yung trabaho. Iba yung taga-check ng IV, iba yung taga-check ng vitals, sa pulmo, yung nebule. Sobrang divided yung trabaho nila, kaya hindi siguro na magaan. Unlike dun sa ibang hospital nga na namin, isa, dalawang nurse lang yung na nakikita namin. And hindi pa ganun ka-affront ang response. Hindi sila nagigising pag nakasya. O hindi sila ganun ka parang aggressive na gigisingin ka talaga pag madaling araw. Though, nilalagay talaga din nila yung mga dapat na ilagay na gamot kahit madaling araw. Pero parang mayroon silang parang sense of ang tawag doon? Parang common sense na natutulog. Dahan-dahan sila. Sa ibang hospital kasi, sa experience, lalo na yung kay Nathan sa Valenzuela, sa pangalanan namin yung AIMS ba yun? AIMS? ACE.
Kahit naman sa Pilipinas. Maganda din naman siya ng ospital. Pero yun nga, naranasan kasi namin doon nung na-admit kami sa panganay namin. As in, i-on nila talaga lahat ng ilaw. Kahit tulog kami, magigising ka talaga kasi maliwanag eh. Dito, hindi nila i-on yung ilaw kung ano lang yung kailangan nila. Tapos, minsan nga, isang ilaw lang. Tapos, minsan nga, hindi nga, gaganon nila, sisilip-silipin na nila yung swero eh. Para lang ako na lang yung nag-on eh. Nagigising kasi ako. So, Hindi sila gumagamit ng phone eh while on work. wala silang phone. Talagang ano lang, talagang. Oo. Meron pala yung pagpanggabi, nakita ko sila. Pero I mean, yung pag nagkalaw sila, wala sila. wala gamit. Tapos yung ano din yung response nila. So sa ibang hospital, may mga ganyan sila o mga ganyan na tatawag ka pero hindi gumagana. So kailangan mo talaga puntahan sa station nila, sa nurse station. Dito gumagana siya. And pag tinawag mo sila, wala pang 30 seconds, may sasagot na. Tanungin ka ano pong kailangan. Tapos pupunta agad. So, malapit lang din naman kami sa nurse station. Ano pa ba yung goods dito? Yung coordination ng HMO at saka yung hospital maganda kasi meron talaga silang representative nung nag-admit kami. Kinausap talaga kami mismo ng representative ng HMO, which is yung Avega. So magandang kaya magandang bagay na parang alam mo yun, nakakausap mo yung tao na in charge doon sa pag-process ng pagbayad ng hospital bills. So far wala kaming kaba sa babayarin. Pero ano pa rin, parang expect the worst pa rin kami kasi ito naman namin nakikita yung final bill. Hindi namin alam kung may ka-cash out kami. Kung meron man, okay lang kasi safe naman na yung anak namin. Bakit? Hindi nakataas.